So I am motivated to share itong kilos ng Lord sa aming pamilya, ang Sawit family. Isa po sa madalas kong ilapit sa Lord yung tatay ko at yung relasyon nilang magkakapatid. So bata pa po ako, aware na ako na hindi maayos yung relationship nilang magkakapatid. And may mga hindi sila kakasunduan at naka-apekto rin yun sa akin. At since dumating ako sa Horizon, kahit paano naturuan tayo at mas nagkaroon ng intensyon na ipag-pray ito kay Lord. Dumating nga yung time na sana magkaroon na sila ng reconciliation. I remember tuwing may Generosity Sunday, lagi ko itong nilalapit kay Lord, nilalambing kay Lord. Pero dumating yung time na na-discourage ako, feeling ko malabo na itong mangyari. So, I think ito rin yung reason kung bakit hindi ako nag-open sa life group, hindi ako naging vulnerable sa kanila kasi feeling ko imposible na siyang mangyari. Until one time, last year, nakita ko yung dalawang anak ko na nag-aaway, si Nathan at si Vera, habang ako busy sa work. Distracted ako that time, na-realize ko paano pa kaya yung may mas malaking pamilya? Sabi ko, hindi ko ma-imagine kung gaano ka-stressful para sa mga magulang pag nakikita nila yung mga anak nila na hindi nagkakasundo at nag-aaway, lalo kung malalaki na sila. Hanggang sa that moment, bigla akong naalala ulit yung dati kong pinagpipray sa Lord. Yun nga, yung tatay ko, mga kapatid niya, yung relationship nila. So naisip ko na lang, siguro kung buhay pa yung mga magulang nila, sigurado malungkot silang nakikita ngayon na hindi sila magkakasundo. Tumatanda na sila, sabi ko sa isang prayer, Lord, sana wag mong hayaan na may mawala sa kanila na hindi pa sila nagkakaayos. And at that time, na-sense ko yung burden na ibalik ulit yung time na pinagpipray ko sila na yun nga, mag-reconcile na sila. Pero this time, during that prayer time na yun, na-realize ko, paulit-ulit ko na lang sinasabi yung phrase na bring them back to where they started. Habang pinagpipray ko sila isa-isa. So 7 silang magkakapatid. Each time I pray, bawat isa, lagi ko yung sinasabi. After nung prayer na yon, pati ako napaisip na, Lord, paano kaya yung mangyayari? Wala rin akong idea that time na paano kaya yung tutugunin ng Lord since silang magkakapatid, magkakalayo ng location. Pero after that, na-sense ko na mas naging open ako na i-share yung burden na to. Unang-una sa life group, during our meeting, finally na-open ko siya sa mga kapatid ko. And then there's one time na during preaching time kay Coach Chris, sabi niya, challenge niya ang congregation na pray for one another. And that time, ang nakita ko si Pastor June, na-sense ko lang na sabi ng Lord, i-share mo yan kay Pastor June, i-open mo yan kay Pastor June. So, that's the time na naging vulnerable din ako. Pinag-pray niya ako about dun sa concern na yun. Pagbalik namin ng Manila, para umattend ng Generosity Sunday this year, that time na-encourage ako lalo na ilaban sa panalangin yung aking pamilya, yung relasyon nilang magkakapatid. And yung relasyon na rin namin magkakamag-anak. Naiyak na ako during that time, yung benediction song. Habang kiniklaim ko yung declaration for my family. This year, January 16, nakatanggap ako ng message sa nanay ko. Sabi niya, good news, may plano na magkita-kita silang magkakapatid sa probinsya. So in short, uuwi daw sila sa bahay kung saan sila lumaki, saan sila pinanganak. And that time, sobra akong natuwa kasi naalala ko yung phrase na bring them back to where they started. Sabi ko, ito na yung prayer na yon. Na-realize ko after more than 10 years, magkikita at magkakasama-sama na ulit sila sa lugar kung saan sila lumaki. And dumating yung time na natuloy yung pagkikita nila, minessage ulit ako ng nanay ko. This time, pinapauwi ulit kami sa probinsya dahil magsi-celebrate daw kami ng family reunion. So in short, finally, nagkausap-usap sila at nagkaayos na. And excited ako, umuwi kami sa province
nakasama kami sa reunion. And it's my first time na ma-experience na magkasama-sama kami. And praise God, personally, na-witness ko yung fulfillment ng Lord na maayos, ma-restore yung relationship ng pamilya namin. And ako po, naniniwala ako bilang isang magulang, naniniwala ako na kaligayahan ng bawat magulang na makitang nagkakasundo ang kanilang mga anak. Sa nangyari pong ito, kaya ako na-encourage at nag-decide na i-share ito unang-una para papurihan ng Lord. Na I remember I almost gave up yung thought na magkakasundo pa sila, pero na-realize ko si Lord pa rin ang gumawa ng paraan para magising yung burden sa akin at ilapit ko ulit ito sa Kanya. And hopefully, maging encouragement din po ito sa isang pamilya na baka matagal na ring longing na magkaayos at ma-restore yung relationship nila sa isa't isa. And this time, gusto ko lang din po magpasalamat sa mga taong nakasama kong manalangin dito. Of course, kay Tate Ronald, sa Mighty Men, mga kapatid ko, of course, kay Pastor Jun din na nag-pray for me. And gusto ko pong sabihin na tunay nga po na walang imposible sa Lord. Pag kumilos siya sa pamilya natin, kaya niyang baguhin yung sitwasyon na parang napaka-imposible nang mangyari pa. So, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Hi, I'm Nathaniel Sawit at napatunayan ko na ang Diyos ay nagbabalik ng kapayapaan at pagmamahalan sa pamilya. We dance in your freedom, awaken
have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. I want to celebrate the Lord of love. Thank you, Jesus. Thank you, God, for you have done great things for us. Salamat, Panginoon. Thank you for the freedom that we have in you. Thank you for setting us free, Lord. Thank you, Jesus, for what you have done, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na hindi nauubos, na hindi nagbabago, oh God. We're here because of you. We can come before your presence because of you, oh God. Because of your great love. Because of your grace. Hallelujah, Jesus. Allow us just to continue to worship you, to honor you, oh God. What a great sacrifice that you have done for us. Lord, kahit kailan, we can never match your love for us. Hindi namin mapapantayan ang pagmamahal mo. Hindi namin matatapatan ang kadakilaan mo. But God, as long as we're living, Lord, allow this life to live a life of worship, to live a life of thanksgiving, to live a life acknowledging that you are God, that you are Jesus, our Savior. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we celebrate you, Lord. And we thank you for what you have done. We thank you for your love. We worship you. Told
but still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Drawn into me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing all for love, and I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Drawn into me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need, everything I need is you. Everything I need, everything I need is you, my beginning, my forever. Oh, Jesus, everything I need is you, Not for love, the Savior prayed. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross draw men to you. To you. To you. To you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need
Mga Horizon Online Champs, na sobrang totoo po yung kinanta po natin, no? Na talagang may kinalaman po talaga, may correlation po talaga, no? Yung freedom at saka yung song, no? We can have a song forever if we are truly living in the freedom that Jesus Christ has brought for us on the cross, no? In other words, no, yung pagiging masaya ay may kinalaman sa pagiging malaya, no? So ang prayer natin hindi lang, Lord, give me a song. Sa totoo lang, mahirap po magkaroon ng kanta para sa Panginoon at galing sa Panginoon kung hindi po tayo namumuhay ng malaya. Kaya nga tamang-tama po yung topic natin ngayon, no? Kasi itong topic natin na papakinggan po ninyo maya-maya ay may kinalaman po ito, makakatulong po ito para mamuhay po tayo ng may kalayaan, no? At maniwala po kayo sa akin, kung may kalayaan, susunod po yung kanta, no? Our song follows our freedom, no? There is joy when we are walking in the freedom that Jesus Christ has brought for us. Sige po, tayo po'y manalangin po muna bago tayo magpatuloy at before we delve into the Word of God, no? I-prepare muna natin ang mga puso natin and let's come before the Lord in prayer. Lord, as we come into your Word, our constant request is open our eyes that we may see, open our ears that we may hear, and open our hearts that we may receive. And we also ask our Holy Spirit to also activate our hands, our feet, and even our lips so that we can be your mouthpiece, your instrument. We can be salt and light, Lord, to bring the message of the gospel to every single person who truly needs it. We commit this time into your hands, Lord. Glorify your name, and we ask, Lord, all of these things in the mighty and precious name of Jesus Christ our Lord. At lahat tayo magsasabi ng Amen and Amen. Okay, we want to welcome again everyone sa ating online service po, no? And we are in part 2, no? In case lang na miss po ninyo ang part 1 po nito, you can just go back, no, sa mga YouTube channel natin at ibang mga social media na mga platforms po ng Horizon Ministries, no? But again, bago tayo magpatuloy, gusto lang po natin mag-shout out kay Pastor Mark Batterson kasi itong seryeng ito ay hango po sa kanyang napakagandang libro, Please, Sorry, and Thanks, no? At siguro maganda na rin po, no, if you haven't done so, mag-order po kayo nito, no? Ako, I got my copy sa Amazon, no? At basahin po ninyo ito. Sobrang malaking pagpapala po ito sa akin at wala po akong duda, magiging malaking pagpapala din po ito sa inyo, no? And so, because of this, no, na-inspire po tayo na gumawa nga po ng series entitled 3 Words to Rock Your World, no? So, ang sabi po natin ganito, na we're just doing a quick review. Na sabi po natin, yung 3 words na ito, hindi naman natin talaga sinasabi na ito yung 3 most powerful words. Pero itong 3 words na ito, kahit na ito lang ang sanayin natin, no, ating sarili. Itong 3 words lang na i-master po natin, no, lagi nating i-incorporate sa mga araw-araw po nating mga conversation. Ako, naniniwala po ako, no, malaking epekto po ito, ang laking impact po agad nito sa buhay po natin. No? Bakit po? Kasi sabi po natin ganito, no? Ang please is a word of possibility. No? Hindi po natin, alam mo yung mundo po, laki-laki, di ba? Pero minsan tayo, namumuhay po tayo sa isang small corner of this world. Bakit? Kasi hindi po tayo marunong humingi ng tulong. Na? You are one ask away from a miracle. Kasi hindi po natin alam, no? Yung please na yan, yung paghingi po ng tulong na yan, bubukas po ito, baka hindi nga lang po ng malaking door, diba? Madalas narinig natin mga Christians, no? Open door. Pero alam mo, actually sa Bible, meron pa nga po, open heavens. No? So actually, maliit pa nga po actually yung door. No? So itong please po natin, yung paghingi ng tulong sa tamang tao, hindi po natin alam. No? Baka magbukas po ang Diyos ng kalangitan. No? Wow, grabe po ito. No? Ito namang story, ano naman po ito? Tawag po natin dito, this is a word of humility. So, itong word na ito, this can restore, this can reconcile, no? Lalo na, of course, yung mga relationship. No? And of course, magsisimula po ito sa relationship natin sa Diyos. No? Kasi alam po natin, diba, na
tayo'y pinanganak na mga makasalanan, pero kung tayo po ay marunong mag-sorry, yung sincere na sorry, mare-restore ang relationship natin sa Diyos at hindi pa po natin alam ano pang mga ibang mga bagay ang pwedeng i-restore ng Diyos. No? And the last but not the least, pero next week pa po natin tatakil po ito, yung salitang thanks. No? Ang tawag po natin dito, this is a word of serenity. Yan, no? Pero next week na po natin pag-uusapan yan. Sa ngayon, pag-usapan po muna natin tong sorry. Okay? Pakitype po dyan sa chat box po natin, sorry na, bebe. O ayan, ha? Kasi kung ano man yung nagawa nyo, sige na, no? Umamin na po kayo. Ha? Kasi mga iba po sa atin, ha? Nagmamaang-maangang pa. No, nagja-justify pa, no? Dami pang mga palusot, no? Dami pang mga dahi-dahilan. Hindi, no? Alam mo sa totoo lang, no? Yung mundo natin, no? Again, gaganda, lalawak, no? Pag marunong lang din po sana tayo mag-sorry, no? So ang title po ng message po natin is The Strength of Sorry. Bakit po the strength of sorry? I'm sure narinig na po ninyo itong mga katagang ito, no? Hurt people, hurt people. Okay, wala naman sigurong argument dyan. No? And then we also have heard, I'm sure, no, of this phrase, healed people, heal people. And then itong pangatlo, siguro in our head, we will agree. No? Pero sa totoong buhay, bagaba in reality, hindi laging totoo. No? What am I referring to? Ito po yun. No? Forgiven people, forgive people. Alam natin, ideally, biblically, theologically, dapat. Pero maging honest po tayo. Okay lang po ba mag-real talk po tayo? Ha? Dito po sa ating Horizon Online Services. No? Pakilagay po sa chat box, real talk. Ito po ang real talk po. Ha? O wag ninyo ako i-tune off. Ha? Wag kayo lilipat ng ibang channel. No? Ang totoo po niyan ganito. Lahat ng Christians ay forgiven. Kung totoong Christian ka. Tama po ba? No? Walang tunay na Christian na hindi forgiven. At lahat ng mga taong totoong forgiven by God, now whether they know it or not, they are actually Christians. They're born again believers if they're forgiven by God. Pero ako na po magsasabi po nito, ha? In my 32 years of serving the Lord and serving His church, na hindi lahat ng Christian forgiven, pero hindi lahat ng Christian ay nag-forgive, na? Oh, pakilagay po sa chat box, parang ako ang topic. Totoo, na? Do you really believe na automatic sa Christian ang magpatawad? Automatic sa Christian ang pinatawad. Kasi again, kung hindi ka pinatawad, hindi ka Christian. Tama po ba? Pero sa totoo lang, na, kaming mga pastor, kaming mga leaders dito sa church, no, of course, marami tayong dinideal ng mga issues ng mga tao, iba-iba po yan. Pero I think isa na rin siguro sa top 3 o baka top 5 na mga issues na dinideal po natin ay mga issues po ng unforgiveness. Mga issues po ng bitterness. No? O, ilan po sa ating mga nanonood online, pinaglihi po sa ampalaya. Ayan, no? O yan, ampalaya pa more. No? Kaya ang inyong tatay Mads, hindi po ako kumakain ng ampalaya kasi hindi ako bitter. O, ayan, di ba? Palusot na po agad, no? So, sige na, patawarin na rin po ninyo ako dyan, ha? Pero, ito pong sinasabi po natin, no? Ang totoo po niyan, dapat, again, biblically, theologically, forgiven people, forgive people. But even Christians, yes po, even Christians, sometimes find it hard to forgive others. Kaya nga, nakakalungkot man, pero I think hindi na rin bago. No? Nakakarinig tayong mga kwento na mga church nag-i-split. Yung mga denominations ka, nag-i-split. No? Yung mga nag-aaway, sino? Kadalasan, Christian sa kapwa, Christian. Okay, Tam? Bakit? Kasi though tayo, lahat po tayo, recipient ng forgiveness, pero hindi tayo lahat po marunong mag-dispense ng forgiveness. No? Of course, iba-ibang mga factors po yan, no? Iba-ibang mga kadahilanan, bakit ang hirap mag-forgive. No? Kasi siyempre, partly, sa totoo lang, maging honest din po tayo, though minsan kinakanta po natin, diba? I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Totoo po yun. Di ba? Minsan, sa ulo natin, baga intellectually, alam natin, pag nagsisin tayo, nasasaktan natin si God. Pero dahil hindi naman tayo si God, hindi naman din talaga natin alam how much
our sin hurts God. O, amen po ba tayo dyan? Ha? Lahat ng mga honest na mga online, no? O lagay po natin dyan, no? Umamin. Di ba? Pero, pag tayo na po ang nasaktan, lalo na mga issues ng betrayal, di ba? Mga issues ng injustice, we know how much those things hurt. Kaya pag nagsabi ang pastor ninyo, patawarin mo na siya. Ano sabihin natin? Pastor, hindi mo lang alam. Di ba? O kaya minsan sabihin natin, kasi hindi mo naranasan. No? Yung ginawa sa'yo, kasi palibhasa, hindi sa'yo ginawa. Hindi sa'yo nangyari. Diba? Kaya ang bilis sa'yo sabihin na patawarin na siya. Pero yung niloko niya ako ng 10 milyon, no? 100 milyon or ano pa, ninakaw niya ang boyfriend ko. Naku. Diba? Yung mga ganun, no? Parang you don't know how much it hurts. No? Kaya parang alien kaming minsan mga pastor when we talk about forgiveness, no? Na ang sinasabi ng mga tao sa amin, hindi mo lang kasi kami naintindihan. Kasi hindi nangyari sa'yo. I think, kung magiging honest tayo, oo nga, diba? Kasi ako rin, pag nasaktan, ganun din ako No? Yung sinasabi ko, sabi niyo, pastor ka, dapat magpatawad ka. Pero syempre, ang totoo po niyan, yung hurt ko, hindi naman hurt ninyo Yung pain ko, hindi naman pain ninyo Yung betrayal na nangyari sa akin, hindi naman yan ang betrayal na nangyari sa inyo. But of course, we are just saying that, na sinasabi po natin, sa totoo, on a human level, siguro lahat tayo nakaka-relate, di ba? Na sa totoo lang, yung nga, dapat talaga tayo mga pinatawad, mabilis magpatawad, pero hindi nga yan ang reality ng buhay. And then another factor, no, I think is this. Some people also tell me, kasi P-months, ang hirap siya patawarin. Bakit? Kasi hindi siya humihingi ng sorry. Hindi siya humihingi ng kapatawaran. No, nauso rin po ngayon yung salitang gaslighting o gaslighter. No, pag sinabing gaslight, gaslighter, ibig sabihin, kung sino yung may kasalanan, siya yung magaling manisi. Confirm po talaga na ikaw po talaga ang topic. Hindi po ba? O kunwari, siya yung na-late, di ba? Pero sasabihin niya, ikaw kasi, ang aga-aga mo mag-set ng appointment. Ayan. Kasalanan mo pa. Ayan nga kasi, diba? Ba't ang aga mo mag-set ng appointment? Dapat 12 midnight. Yan, di ba? Yung mga ganun po ba? No? Nakukuha na po natin yan. No? So, ganun na po, nauuso na po ngayon yung nobody takes responsibility anymore for their actions. No? May mga iba mag-apologize tapos they'll mess up their apology with an explanation. Or mag-apologize na nga sana, sige na, talagang inaamin ko may mali ako. Pero, tas may blame shifting. Di ba? Kasi naman yung sistema. Kasi yung gobyerno. Kasi magulang ko. Kasi yung teacher ko. O ano pang mga kasi po natin. Na? Kaya nga, sa totoo, it takes courage to forgive. Hindi ba tayo dyan, mga online champs? Pero siguro, ang gusto lang muna natin i-zero in ngayon ay more on yung paghingi ng tawad. Ha? Kasi ako napansin ko ganito po, kahit na paano, of course, napakahalaga po talaga mag-release ng forgiveness. Pero napansin lang po ng Tatay Mans po ninyo na parang mas maraming sermon, kahit na paano, about releasing forgiveness than it's about asking for forgiveness. So itong 3 words to rock your world po natin, hindi po forgive. Again, though, mahalaga yung forgive, ha? Pero ang word na gusto natin i-emphasize ay, last week sabi natin, please, this week, ano naman po? Yung salitang sorry. Meaning, ikaw na nagkamali, ikaw na nagkasala, ikaw na nagkulang, tayo po dapat ang unang marunong humingi ng pagpapatawad. So it takes courage to also ask for forgiveness. And ang totoo nga po niyan, ako syempre ako unang aamin sa inyo, ang inyong P-months po, I am a great sinner. Yan umamin na po ako. Kayo na lang po ang hindi umaamin. Pero I'll also be honest, as a person, as a father, as a husband, as a friend, as a pastor,
I have also been sinned against. I mean, yun ang totoo, di ba? I'm sure marami akong mga pagkukulang, marami akong kasalanan, lalo na kay Lord, no? Pero sa totoo lang, no, marami rin po ang nagkasala sa akin. And as I look at these people, napansin ko nga po, no, in general, ang tao hindi rin po pala talaga mabilis o marunong mag-apologize. No? Kaya nga nagiging challenge tuloy yung forgiveness. Again, alam po natin, as Christians, we should forgive. Wala pong issue dyan. Ang sinasabi lang po natin, on a human level, sometimes, no, what makes forgiveness harder is not just the offense, but yung offender hindi marunong humingi ng tawad. Na? Punta po tayo sa scripture. Na? Tignan po natin, kung ihahambing po natin, kung ilalagay po natin side by side, itong dalawang makasalanan, itong unang dalawang hari ng bansang Israel, I'm sure kilala po ninyo si King David, right? Na? Kahit siguro some of you na hindi familiar sa scripture, malamang-lamang narinig na po ninyo si David. Na? And then, baka some of you are also familiar with King Saul. Na? These are the first two kings of Israel. Well, pareho po sila nagkasala, no? Pareho silang makasalanan. Kung titignan po natin itong 2 Samuel chapter 12 verse 13. No? Ang sabi po rito, David said to Nathan, si Nathan po ay isang propeta na kinausap ng Diyos para kumprontahin si David. At sabihin na rin po natin, isa siyang propeta na malakas ang loob. Bakit? Kasi biro mo, i-confront mo yung king, biro mo, i-correct mo yung king. Na? Kasi during this time, si David ay gumawa ng hindi lang po isa, kundi dalawang matinding kasalanan. No? Not only did he commit adultery, no, against someone who's already married, but he even conspired to have the husband of the woman whom he committed adultery with, he had him killed. Oh, grabe, no? Alam mo yung isang offense na yun, capital offense po yun. Di ba? Sa biblical times, to commit adultery is a capital offense. And then to kill someone, no, lalo na an innocent person, capital offense din po yun. Kaya dapat itong si David, sa totoo lang, no, kung justice sa justice, talagang worthy po siya, deserving po siya of double, hindi nga lang double life sentence double death sentence. No? Pero ano po ang sabi ni Nathan sa kanya? Nung nag-sorry si David, umamin si David sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagkakamali. Inassure po siya, no? Kinomfort siya kahit paano ni God through Nathan. Ang sabi, no? Sabi ni David, I have sinned against the Lord. And Nathan said to him, the Lord also has put away your sin and you shall not die. Kasi nga, bakit po sinabi niyan? Kasi nga, sa totoo lang, karapat dapat deserving of death si David. Now, tingnan po natin itong counterpart po niya. The first king of Israel, who also happens to be David's father-in-law, si King Saul. Si King Saul, nireject din po ng Diyos. Na? And then, ito naman po ang kwento. Si Samuel, the prophet Samuel, na siyang nag-anoint na pareho kay David at kay Saul. Na? Nung kinonfront niya si Saul, na, David came to Saul and Saul said to him, Blessed be the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Yan. Ganyan yung mga taong walang self-awareness. No? Yung as if, tuwang-tuwa pa siya sa ginawa niya. No? Tuwang-tuwa po siya sa accomplishment niya. No? Siguro laking gulat niya nung sinabi ni Samuel, what then is the bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen that I hear? Kasi ang command po dito, listen to this pinapapatay po ng Diyos ang lahat ng mga kalaban ng mga Israelites. To be specific, dito po sila yung mga Amalekites. No? So God wants them to be destroyed. Kasi mahabang kwento po yan, pero ang long and short po niya, mga kapatid, mga kaibigan, ay kasi nga partly, no, kaya po pinapasakop din ng Diyos yung promised land, yung Canaan sa Israel, kasi yung mga Canaanites, yung mga tribes, yung mga tao na nakatira doon, ubod ng sama.
At it so happens lang na ginamit ng Diyos ang Israel to execute God's vengeance. No? So, lalo na itong mga Amalekites. Itong mga Amalekites are isa sa pinaka-wicked na mga tao, no, sa buong mundo. No? Kaya God wants to exact His justice upon them. And so, sabi niya kay Saul, gusto ko walang matira sa kanila. Kaso ang ginawa po ni Saul, nagtira nga po siya ng mga choice, no, ng mga hayop, mga matatabang hayop, di ba? Yung mga masarap sigurong gawing lechong baka, no? Lechong baka hindi baboy, no? Bawal sa kanila ang baboy, no? So, in-spare po nila yung mga choices of food and siguro pati mga jewelry, no? Samantalang pinapa-destroy po sila ng Diyos. No? And so tuloy po natin pagkakwento, si Saul ay nagkamali, no? Ika nga, caught with his pants down, no? Booking na, kasi sabi nga ni Samuel, kung pinatay mo lahat, ano itong mga naririnig ko? Ba't may mga naririnig ako yung mewing ng mga baka? No? So, bakit yung mga oxen? Di ba, naririnig ko yung kanilang mga ng mga sound, no? Tapos sabi ni Saul, nagpalusot po agad. Sabi niya, kita mo, nanisi na po agad ng iba. No? Parang si Adam and Eve lang. No? Sabi niya, sinisi ibang tao, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God. Kita ang galing po ng justification niya. Sabi niya, hindi, in-spare yan kasi gagawin naming sacrifice. No? Iaalay naman natin sa Diyos mo. Parang si Saul, parang hindi Israelita. Parang yung Diyos ni Samuel, hindi niya Diyos. No? Kaya sabi niya kay Samuel, sa Diyos mo. No? And the rest we have devoted to destruction. No? Then sabi ni Samuel, stop! Sabi ni Samuel, ayoko na makarinig ng mga palusot mo, no? Kasi nadadagdagan lang ang kasalanan mo. No? Guys, alam po ba natin, kung tayo, no? Kung half-hearted lang din ang apology natin, half-hearted lang din, half-baked ang mga sorry natin, alam mo sa totoo lang, nadagdagan lang din natin ang kasalanan natin. No? Pakilagay po sa chat box, stop, bebe. No? Alam mo kung puro ka palusot, no? Puro ka justification, no? Puro ka blame shifting, no? Puro ka kasi ganito, kasi ganyan, kasi siya. Oh, yun. Alam mo, huwag ka na lang mag-sorry. No? If you don't mean it from your heart, if you are not sincere, alam mo, wag mo na lang ituloy. Kasi sa totoo lang, nadadagdagan nga lang din ang kasalanan po natin. Di ba? Pero, nagpatuloy po si Samuel na sinabihan po niya si Saul. Ano po sabi niya? Verses 17 to 21. Ang sabi niya, though you were once little in your own eyes. Wow, grabe po, no? Now, are you not the head of the tribe of Israel? The Lord anointed you king over Israel. Totoo naman po Pag binasa po ninyo yung Bible, si Saul, ang ganda ng kanyang simulain. Nung simula, humble pa nga po siya Kasi kahit na siya, physically very attractive, physically very imposing, gwapo nga daw po si Saul No? He is literally daw head and shoulders above the rest. Wow, parang shampoo lang. Di ba? So, ang gwapo-gwapo niya, pero nung umpisa, marunong pa siyang mahiya, no? Meron pa siyang konting kaba, konting sino ko para maging hari ng Israel? May mga ganun pa po siya No? Well, sabihin na natin may insecurity, pero at least may hiya. No? And then, patagal ng patagal, totally nawala po yung hiya at nawala yung takot ni Saul kay God. No? Nag-offer na nga rin si Saul ng sacrifice kahit na hindi po niya trabaho O yan, no? Kumbaga napunta naman siya sa kabilang extreme. Sobrang kumapal, hindi lang yung mukha niya, pati yung puso niya naging kalyo na. No? Kalus na. So, niremind lang siya ni Samuel, alam mo dati, ang liit lang ng tingin mo sa sarili mo. Pero inangat ka ng Diyos, di ba? At alam mo, di ba sabi po sa Bible, he who exalts himself will be humbled, but those who humble themselves will be exalted. Alam mo, kung patuloy na nagpapakumbaba sana si Saul, patuloy sana siyang iaangat ng Diyos. Kaso hindi No? Inangat ni Saul ang kanyang sarili, kaya ang ginawa ng Diyos, patuloy siyang binaba ng binaba. No? Sabi dito, the Lord sent you on a mission. Go, devote to destruction the sinners, the Amalekites,
and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why then did you pounce on the spoil and do what was evil in the sight of the Lord? Alam mo yung sinasabi ni Samuel dito? Sabi ni Samuel, booking ka na. Alam ko, pag hindi ako dumating, ang totoo niyan, yung mga hayop na in-spare mo, para sa iyo yan naman, di ba? Either sa mo, tatago mo, sa rancho mo, sa ano mo, di ba? Sa backyard mo, baka gagawin mong pet, or baka kakainin naman talaga ninyo. Pero kunwari lang din, yung sinabi mong, di, tinabi namin siya para kay Lord. Dinamay mo pa si Lord. Sinungaling. Alam niyo, sa New Testament, may nagsinungaling din po kay Lord. Pinatay. Ito po si Ananias at si Sapphira. Yan na yan po ang ginawa ni Saul. Na kunyari, nung nabuking siya, ano sabi niya? Hindi, kaya lang naman namin in-spare yung mga oxen, no? Yung mga sheep. Kasi iaalay namin kay God. Pero dito, binuking siya ni Samuel na hindi. Alam ko totoong pakay mo. Na? You intended to keep them for yourself. Oh, di po ba? And tuloy po natin. No? And then, Saul said to Samuel, eto na, nung buking na, ay, nako tayo kasi, di ba? Talaga, minsan naghihintay pa tayo na booking. Dapat yung may CCTV camera na, yung talagang may ebidensya na wala na talagang palusot, doon lang po tayo aamin. Sana, no? Sa umpisa pa lang, no? Pag kinonfront tayo ni Lord, umamin na po agad tayo, no? Pero ito po ang sabi naman ni Saul. I have obeyed the voice of the Lord, no? I have gone on the mission on which the Lord sent me. I have brought Agag, the king of Amalek. I have devoted the Amalekites to destruction. Well, again, di ba? Kaya na naman. But the people, ayan, di ba? Alam mo, sa totoo lang, ayoko maging kaibigan si Saul. Di ba? Kung may mga kaibigan po ba kayo na parang si Saul? Na pag nagkaanuhan, ikaw ang ilalaglag po niya. Ay, nako, di ba? Ika nga if your friend is like Saul, you don't need enemies. Okay, no? Kasi, di ba, wala tayong mapapala sa ganung klase mga tao, no? So again, sinisi niya yung mga tao, no? Na yung mga tao daw, pakana ng mga tao yun. Idea ng mga tao yun, no? Then, eto na, sabi niya, I have sinned. Pero gusto ko tignan po ninyo itong passage na ito, ha? Ito yung sorry, but not sorry. Ito yung parang sorry, pero hindi po sorry. O guys, I want you to be careful of this. Hindi porke umamin ka na rin, ay sorry ka na rin. Kuha po natin. You can say, I have sinned, but still, hindi ka repentant. Hindi ka remorseful. Bakit? Kasi ang repentance sa Bible ay hindi lang pag-amin, mahalaga yung umamin, pero ang repentance sa Bible ay ano? Pagbabago. So kung umamin ka na walang intensyon na magbago, hindi po repentance yan. Tingnan ninyo si Saul. Ano sabi niya? Nung booking na, I have sinned. I have transgressed the commandment of the Lord because I fear the people. O yan na, di umamin din, di ba? Kasi, kahit sabihin mo lang, sige na, suwestiyon ng mga tao yon. Pero teka, sino ba ang hari? Sino ba ang masusunod? Ayun, ha? So, eto, pinakita ni Saul yung pagiging people pleaser niya. Kuha po natin, di ba? Kaya minsan may mga tao ganun po, no? Yung pagdabuking na, magsosorry, pero magsosorry lang para payagan mong lumabas. Di ba? Para hindi mo i-confiscate yung cellphone nila. No? O kaya para hindi sila bumaba sa ministry, para hindi sila humarap sa church discipline. O amin na, sige na, aminin ko na nangupit talaga ako sa church, pero maliit lang naman 100 lang naman. May mga ganun, di ba? Pero aamin lang para ano? Kasi either ayaw na nila, na kinokorek sila, or para sabihin, yan, umamin na ako, siguro naman, hindi mo na ako ipapunish. No? Siguro naman, hindi mo na ako kailangan pa pababain sa tungkulin, pababain sa ministry. Alam mo yung mga ganung mga klaseng sorry, ito yung mga yung sorry, pero hindi ka naman talaga nagsosorry, kaya ka lang nagsosorry to save your position. Ano po ninyo yun?
To save your reputation. O kaya, sige, amin na ako sa iyo ha, pero wag mo sabihin sa iba ha. O yeah, amin na ako, pero wag mo na ikalat. Ha? Nakakahiya eh. Kita mo? Yung mga ganong sorry, anong iniisip po natin? Tayo pa rin. Yung sarili mo pa rin. Imbis na, pag sinabing sorry, ay talagang mali ako, na-offend ko ang Diyos, nasaktan ko ang tao, nasira ko ang tiwala ng mga tao sa akin, kung ano ang consequence itong action ko, haharapin ko kahit na masakit. Yun ang totoong repentant. Nakuha po natin? So, si David, nung kinonfront ni Nathan, ang sabi niya, I have sinned. Pero mukhang may ebidensya, talagang nagsisi si David. Si Saul, I have sinned. Pero nagsisi ba? Okay, tutuloy natin yung pagbabasa. No? Sabi niya, therefore, please pardon my sin. And, tingnan po ninyo yung mga words po niya, return with me that I may bow before the Lord. Kuno, no? Pero ang talagang gusto lang niya ay not to lose face, no, in front of the people. Kasi ang mangyayari, hihiwalayan na po siya ni Samuel. So, pag nakita ng mga tao na humiwalay physically, no, visually, pag humiwalay si Samuel kay Saul, siyempre alam ng mga tao rin, di ba, na nagkasala si Saul. Kasi alam naman ng buong mga tropa na pinapapatay, pinapadestroy ng Diyos ang lahat, no, ng mga meron sa mga Amalekites. So, right then and there, they already knew that Saul had disobeyed the command of the Lord. So, alam na, di ba? At pag nakita nila na humiwalay, no, physically o visually, si Samuel kay Saul, na alam na po nila, okay, mukhang hindi tinanggap ng Diyos, no, etong mga palusot ni Saul at mukhang i-reject na ng Diyos etong si Saul. Bakit niya sinabi na, I have sinned, please forgive me? Nakarinig ba kayo ng mga tao na nagsasabi, please forgive me, pero hindi rin repentant? Di ba? Please forgive me lang para yun na nga, wag mo na silang sabihan, wag mo na sila i-correct, wag mo na sila i-discipline. Hindi po yan ang totoong repentant. Kasi ang totoong repentance ay naintindihan ko, itong ginawa ko, may consequence, at kung ano man yung consequence, kahit na masakit, handa akong harapin yan. Yan ang isang tao na talagang repentant. Itong si King Saul, gusto lang niya to save face. Gusto lang niya na hindi siya mapahiya sa harapan ng tao. Kaya pakiusap niya kay Samuel, Samuel, huwag kang hihiwalay sa akin. Huwag kang wawalay sa akin. Huwag mo kong iwan. Or else, malalaman ng mga tao na nireject na ako ng Diyos. Pero alam mo, si Samuel, wala siyang oras sa ganung mga laro. No? Baga Samuel is a serious prophet of God. He is a man of God. So he has no time to play games with Saul. Ano sabi niya kay Saul? I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord. And so, the Lord has rejected you from being king over Israel. O mga online viewers, no, isipin po natin. Again, balik natin yung contrast ni David kay Saul. Ano po ang parang mas mabigat? Of course, sin is sin. Tama po ba? Pero kung isipin po natin, para ano yung mas mabigat? Si David, nag-adultery, nag-commit pa ng murder. Si Saul, ang ginawa lang, hindi niya pinatay lahat. No? In-spare niya yung mga hayop, no, ng mga Amalekites. In-spare niya yung hari ng mga Amalekites. Parang alin dyan ang mas matimbang? Alin dyan ang mas mabigat? Well, of course, I think, all of us would agree, kung i-compare po natin yung dalawa, sin for sin, mas mabigat naman talaga yung adultery at lalo na yung murder kesa sa hindi mo pinatay ang lahat ng mga pinapapatay ng Diyos. So now, the million-dollar question is this. Pimans, bakit nireject ni God si Saul samantalang si David parang inassure pa niya, kinomfort pa niya, sabi pa nga niya, the Lord will not kill you. The Lord will not totally reject you. Though, don't get me wrong. Kung babasahin din po ninyo, tuloy-tuloy, yung kwento ni David, may serious consequence po kay
David. That's another topic for another time. So hindi naman po na talagang totally scot-free si David. Gulo ang pamilya niya, yung sarili niyang anak nagrebelde sa kanya. Yan, part po yan ng mga consequence sa ginawa ni David. So may disiplina naman din po si David. So ayoko pong isipin ninyo na si David wala pong nangyari sa kanya. No, may discipline po. Severe ang discipline ni David. Kasi severe naman talaga yung nagawa niyang kasalanan. Yung naging anak nila, unang anak nila ni Bathsheba, hindi na inalaw ni Lord na mabuhay. No? Pero ang bottom line ay, David was forgiven. Hindi inalis ng Diyos yung kaharian kay David. Samantalang si Saul, parang kumpara kay David. Parang ang liit lang ng kanyang kasalanan. Pero bakit ni-reject siya ng Diyos? Ang aking sagot po ay ganito. Maaari simple, pero ito naman po talaga ang dahilan. No? Kasi si David marunong mag-sorry. Si Saul hindi marunong mag-sorry. Nakuha po natin? Kaya nga sinasabi po natin ganito, no? Yung mga tao na hindi mo na-expect, nasa langit po ngayon. Yung thief on the cross, malamang hindi naman mabuting tao po yun. No? Mga tao na masama, ang dami mga ginawang kalokohan, no? Madami nasaktan ng mga tao, magulat ka. No? Pag ikaw ay saved, pagpunta mo ng langit, nandun po sila. Bakit? Hindi dahil sa mga santo sila. Hindi dahil sa mababait sila. Hindi dahil sa nag-donate sila ng milyon-milyon sa church or sa Horizon. Sana all. No? Hindi po. Nandun sila sa langit. Bakit? Kasi marunong sila mag-sorry. Diba sabi nga ni Jesus, the prostitutes and the sinners and the tax collectors, sabi niya sa mga Pharisee, will go ahead of you in heaven. Bakit? Sino ba mas mabait? Siguro naman, mas mabait yung mga Pharisee kaysa sa mga tax collector. Pero yung mga Pharisee, hindi pupunta lang langit dahil hindi sila marunong mag-acknowledge ng kanilang kasalanan at dahil doon, hindi nila in-acknowledge si Jesus Christ as their Lord and Savior. So kung may mga nanonood po sa atin ngayon, no? This is a very sobering truth. Hindi po coincidence, kaya po kayo nanonood ng broadcast na ito. Kasi I'm here to tell you, baka some of you, sobra kayong kampante na pag kayo'y namatay, pupunta kayo ng langit. Tapos ang dahilan ninyo, Pastor, hindi naman ako kasing sama ng iba. Minsan naglalay ako pero white lie. Diba? Hindi naman ako nanakaw, kagaya ng mga politiko. Nga sila, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Ako, minsan, nakauwi lang ako ng mga paperclip. Nakauwi ako ng mga stapler. O yan, check na ninyo yung mga bag ninyo. Mga estudyante, nauwi ko yung pencil case ng classmate ko. Naiuwi ko yung boyfriend ng classmate. Hindi pa yun. So, pero kumpara sa mga totoong magnanakaw. So, hindi naman ako ganun kasama. Hindi po. Alam, sa totoo lang, yung mga politikong nagnakaw ng milyon-milyon, pag sila yung magsisisi, pupunta po sila ng langit. Opo. Samantalang, baka meron po nanonood ngayon, sabihin ninyo, ni 5 duling, wala kayong ninakaw, di ba? Honest kayo, hardworking. No? Pero kung hindi ninyo in-acknowledge na kayo'y makasalanan, so, ibig sabihin, hindi nyo kailangan si Jesus. Tama? Kasi si Jesus ay dumating para sa mga makasalanan. So if you don't put yourself in that category, sadly, ikaw pa ang hindi pupunta ng langit. Because heaven is not for the deserving. Because there is none. Heaven is for sinners who acknowledge that they have sinned and fallen short of the glory of God. At nagpapasalamat sila, buti na lang, ganun na lamang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesu Kristo upang mamatay sa kanilang kasalanan, bayaran ang kanilang kasalanan, at yung mga naka-acknowledge na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang maliligtas. Kaya nakuha po natin, kung deserve sa deserve, lahat po tayo impyerno. Dito kay David sa kay Saul, kung deserve sa deserve, kung tutusin, mas maliit yung offense ni Saul. Mas malaki, worthy of death yung ginawa ni David. Pero anong difference? Si David marunong mag-sorry. Si Saul hindi marunong mag-sorry. Magsosorry lang for self-interest.
Magsasorry lang for show. Magsasorry lang for publicity, PR. Na, hindi dahil sorry na na-realize niya, dinisobey niya ang Diyos. Kayo po, kapatid, tanungin po kayo ng isang sobering na question. Ikaw ba? Marunong ka ba mag-sorry? Lalo na sa Diyos. Hindi po pwede sa Diyos yung tao lang. Ay, hindi po pwede yan. Ha? Kasi, oo, tao ka lang. Sana nga tao ka. No? Pero wala pong excuse. Wala pong dahilan. Hindi porke tao ka, kailangan magkasala na. Kasi totoo, nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang gumawa ng kasalanan. Kung nagkasala tayo, wala pong excuse yun. Kaya dapat yun ay hinihingi po natin ng tawad sa Panginoon. Now, there are some who are watching me right now and you say, Timans, ako, tinanggap ko na si Jesus Christ. No, 20 years na akong born again. 30 years na akong born again. Bata pa ako. Lumaki ako sa Sunday school. Diba? Lumaki ako kung Baptist, Pentecostal. No? Lumaki ako sa Evangelical Church. Oh. Pero ang tanong, okay, maaari tinanggap po ng Panginoong Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. Praise the Lord. No? Pag ganon, you are a brother and sister in the Lord. Pero ang tanong, sa mga araw-araw po nating mga pagsasalimuha sa kapwa-tao, kung ikaw nagkamali, o sabihin na natin nagkasala, laban sa kapwa mo tao, marunong ka ba mag-sorry? Or baka yung nga, para tayong si Saul, na eksperto sa palusot, eksperto sa gaslighting, eksperto sa mga half-baked, no, half-sincere na mga apology. Magsosorry na lang, pero ang dulo, maninisi pa ng iba. Magsosorry na lang, pero kalagitnaan, biglang may palusot. Pag ganun, yung nga po sinasabi po natin, na? So, marami sa atin, sa totoo lang, we are all great sinners. Amen? Pero we are not all great repenters. Sa totoo lang. Na? Minsan, ganun din tayo kay God. Lord, sorry na. Pero hindi naman talaga sincerely sorry. Tapos nagtataka tayo na, bakit paulit-ulit? Baka naman kasi, check your repentance. Na? Pwede po ba natin lagay sa chat box yan? Check your repentance. Again, hindi porke nag-sorry ka, repentant ka na. Hindi porke umamin ka, repentant ka na. Kasi ang totoong proof ng repentance ay yung tinatawag ni John the Baptist na fruit. No? Kasi kung alam ba ninyo, may mga Pharisee actually na nakapila, magpapabautismo kay John, yung bautismo ni John ay baptism of repentance. No? Hindi ka masasave sa baptism ni John. Pero yun ay sinasabi mo, handa ako magsisi sa aking mga kasalanan. Nung nakita ni John yung mga Pharisee, ayaw niyang i-baptize. Yung sabi ni John, sayang lang ang tubig ng Jordan River. Grabe to, masungit din tong si John. Ano? Mukhang pag namubuhay siya sa panahon ngayon, mukhang magkakasundo kami. Ha? Na? Ang sungit, sabi niya, hindi ko kayo ibabaptize. Sayang ang tubig. Although, actually sabi naman nila, mabaho yung tubig ng Jordan River. Pero siguro sinasabi niya, mas mabaho pa kayo kesa sa mga tubig yung sabi ng Pharisee. Yabang naman ito, nandito na nga kami. Nakalinya, pipila, papayag na kami pabautismo. Ikaw pa ang ayaw na i-baptize kami. And then sinabi ni John, bear fruit in keeping with repentance. Hindi ibig sabihin, magpakabuti ka muna bago ka maligtas. Kundi kilala kasi ni John ang mga Pharisee na ito. Na pati yun, show lang din. PR lang din. Baga kung may social media, pang TikTok lang. Pero sabi ni John, hindi. Ayusin nyo yung mga puso nyo. Kung talaga nagsisisi kayo, then sige, babaptize ko kayo. Pero kung ito ay show lang, para lang sa mga Instagram page ninyo, para dumami ang followers nyo, wag na lang. Sabi ni John, wag nyo kong idamay dyan. Kaya, ano pong sabi natin? Spell sorry. In the Bible, it's spelled R-E-P-E-N-T-A-N-C-E. Yes, no? Ang equivalent ng sorry sa Bible ay walang iba kundi nothing short of repentance. So ngayon, kung kayo ay you have stick around this long, malamang, salamat na lang kapatid, ha? Nakikita ko sa inyo, mukhang sincere talaga kayo na you really want to get right with God and you want to get right with others. So if you have stayed this long sa broadcast po natin, allow me na i-share po sa inyo isang napakagandang prayer. If not,
the best prayer for repentance. And paano natin kasi kanina, diba, ang claim po ng Tatay Mansinyo, na si David, repentant. Paano natin nalaman? No? Well, for one, sinulat niya ang Psalm 51. At basahin ko po sa inyo ang verse 10 to 12 na isa sa pinakamagandang repentance verse sa buong Bible. No? So gusto niyo ba matutunan mag-sorry? According sa Biblia, ito po, i-memorize po ninyo itong Psalm 51 verse 10 to 12. Basahin ko po sa ESV. Sabi po ni David, "Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of my salvation and uphold me with a willing spirit." I-highlight po natin yung apat na words. No? Pakilagay po sa chat box po natin, apat. Napakahalaga po nitong apat na ito. Explain ko lang po ng konti para mas maliwanagan po tayo para sa application po natin. Ano ba ibig sabihin ng mga words na ito? Number 1, clean heart. So kasama sa repentance, of course, siyempre kasama yung pag-amin, kasama yung pagsosorry. Pero pagkatapos po niyan, ano po ang dapat nating isama para masabi talagang biblically repentant po tayo? Kasama po dyan yung paghingi sa Diyos ng malinis na puso. No? Actually, kung talagang gagawin nating theological, hindi lang po clean heart, kundi cleansed heart. C-L-E-A-N-S-E-D. No? Kasi yung nga po kapag na-realize na, bakit ganun ang lengguwahe ng Bible pagdating sa repentance? Kasi ang sin ay madumi. Sin dirties us. Sin muddies us. No? Para tayong baboy. Hindi ko ininsulto yung baboy, ha? Hindi. So para tayong baboy na naglalaro tayo sa putik. Wala pong taong nagkasala na hindi naputikan. Kaya again, misa casual ang attitude natin sa sin. Kala natin, normal lang mag-sin. Normal lang mag-white lie. Normal lang mag-cheat sa school. Hindi. Lahat ng sin ay kasalanan. Every sin breaks the heart of God. Every sin offends God. And hindi po natin namalayan na ang sin, dinudungisan natin ang ating sarili. So pagkatapos po natin umamin sa ating kasalanan, pagkatapos po natin akuhin yung kasalanan, then kasama rin po sa repentance yung, Lord, linisin po ninyo ako. Baka may kausap naman akong malamang Christian. Nandun naman kayo sa other side of the fence. Nandun naman kayo sa kabilang extreme. Ang problema nyo, hindi yung hindi kayo umaamin. Ang dami nyo nang amin Amin? No? Puro kayo amin. Pero humingi ka na ng tawad. Pero hanggang ngayon, ayoko pa mag-church. Bakit? Hindi ako karapat-dapat. No? Kailangan na ng church na mag-ministry ka kasi kulang na tayo sa music team. Kulang na tayo sa life friends. Pero ikaw, may gift ka, may talent ka. Pero ano lagi sinasabi mo? Hindi ako karapat dapat. Pero pag tinanong ka, bakit? Kasi nagkakasala pa rin ako. Pero ang tanong, pag ikaw ba nagkasala, humingi ka ba ng tawad? Opo. Pag humingi ka ng tawad, pinatawad ka ba ng Diyos? Hindi ko sure. Ayan, yan ang problema mo. Umamin ka, inako mo, pero hindi ka talaga naniniwala, pinatawad ka at nilinisan ka na ng Panginoong Jesus. May mga iba, ganun naman din po, no? Hindi problema yung pag-amin, Minsan ang problem naman nila, yung faith. Yung hindi nila kaya paniwalaan na when Jesus died on the cross, He died for all of your sin. Pakilagay nga po natin sa chat box, all. Lahat po. Kaya pag humingi na tayo ng tawad, nilinisan na po tayo ng Panginoon, diba? Meron tayong previous sermon na ang isang picture ng repentance ay para kang pinaliguan ng Panginoon. Di malinis ka na uli. So wala pong sense na malinis ka na, pero nasa utak mo ay madumi ka pa. Ayan, yan naman minsan ang nagagamit ng demonyo. Yung tinatawag nating condemnation. Yung tinatawag nating guilt sa shame. Ayan, ang dami na pong Christian, no? Nahadlangan yung destiny nila sa Lord kasi hindi po nila pinapaniwalaan na
when you really ask for forgiveness, when you sincerely say sorry to the Lord cleanses you. At meron ka ng clean heart. Na? Pangalawa, ano pong hiningi pa po ni David? A right spirit. Kasi sabi niya, renew a right spirit within me. Tingin ko, ang spirit dito, hindi Holy Spirit. Wala pong kinalaman ng Holy Spirit dito. I believe ang spirit dito, ang sinasabi nung psalmist, sinasabi ni David dito, part ng i-restore sa kanya. Nilinis na po siya, di ba? Ano po i-restore ng Lord? Ano ibig sabihin sa passage na to? What does it mean to have a right spirit? I believe it is a right attitude. Yung spirit dito, hindi capital S. So hindi po Holy Spirit ito. Lalo na sa New Testament. Ang Holy Spirit once manahan po sa isang mananampalataya, hindi na po siya mawawala. So yung Psalm 51, ano pong prayer ito? Prayer po ito for a right attitude. Oh, teka, bakit? Pwede ba mag-sorry pero ang pangit ng attitude? Oo. Although siyempre, hindi rin sincere yun. Hindi rin totoo yun. Oh, anong maganda example dyan? Si Cain. Tama? Si Cain nag-offer ng sacrifice kay God. Mukhang hindi first, mukhang hindi best. Kaya sabi ni God, Cain, is that the best you can do? Yung kapatid mong si Abel, in-offer sa akin first, saka yung best. Oh, umalis si Cain. Na? And then, mukhang nagmaktol. Tama? Paano natin nalaman? Di ba sinabihan siya ng Diyos, Cain, sin is crouching at your door. You must master it unless it will come back and master you. Minaster ba ni Cain yung sin? Mukhang hindi. Kaya he ended up killing his brother Abel. Kasi hindi niya mapatay si God eh. Kaya pinatay niya yung kapatid niya. See? Yung parang nagsisi pero ang pangit ng attitude. Pakilagay po sa chat box. Ayusin mo ugali mo, bebe. Amen? Iba sa atin, meron ba kayong mga karanasan na may magsasorry sa inyo? Sorry na! Sorry ba yun? Sorry pero paggalit, di ba? O ito na yung utang ko sa'yo. Tapos hahagis yung pera sa'yo. Nung pinautang mo, ang ayos-ayos na tinanggap, pero magbabayad na ng utang. Kasi pinaringgan mo sa Facebook, ay naku, teka, another topic po, another time na naman yan, di ba? Pero di ba may mga ganun, magbabayad ng utang, hihagis sa'yo, walang respeto, bastos, di po ba? O, mga iba naman, sorry na, sabay walk out. Anong klaseng sorry yan? Ang totoong sorry, maayos yung attitude. Amen? Maayos yung ugali. Contrite nga eh. Di ba? Minsan may magsusorry nga, hindi nga makatingin sa'yo eh. Di ba? Mas okay pa nga yun eh, kesa yung magsusorry. Tapos, walk out. Magsusorry, ibabang yung door. Magsusorry, tapos hahampasin yung lamesa. Sorry ba talaga? Magsusorry pero mas mataas pa boses niya. Meron bang ganun? Sorry ba talaga yon? Kaya tama lang talaga itong tinuturo sa atin ni David, na ang totoong sorry kasama right spirit, tamang attitude, tamang ugali. Amen? Ano pa kasama sa repentance? Pangatlo, willing spirit. Yan, no? Well, sa totoo, habang nabubuhay tayo, laging mag-aaway yung flesh tsaka yung Holy Spirit. Na? Pero hindi rin tayo binawalan ng Diyos na pag magre-repent tayo, mag-pray din tayo, Lord, give me a willing spirit. Yeah, totoo, no? Hindi naman araw-araw feel natin magsimba, no? Well, siyempre, hindi naman araw-araw linggo. Duh. No, hindi. Hindi naman araw-araw pagising, gustong-gusto natin mag-devotion. Yes? Hindi naman araw-araw feel mo mag-pray. Hindi naman araw-araw gusto mong share ng gospel. Maging honest tayo, right? May mga times na tinatamad din po tayo. Pero siguro we do it out of obedience. And God honors obedience. Yes? Pero iba pa rin talaga yung gusto mo, yung gusto ng Diyos. Na? Kaya kahit minsan nahihirapan, Lord, di talaga ako mahilig magbasa ng Bible. Pero sige na, Lord, give me a willing spirit na gustuhin ko po itong pagbabasa ng salita ng Diyos. Even on Sunday, yung nga 52 Sundays na nga lang, di ba, in a year. Pero aminin din natin, may mga Sundays, tamad din po tayo. Right? Mas gusto natin unahin ang ibang mga bagay. Gusto natin magpahinga. Or Sunday is Labada Day. Hindi na Lord's Day, no? Pero, hindi.
di ba, kahit na ganun, sige na. Kahit na minsan parang struggle yung pamasahe. Right? Kasi family of 3 kayo. Nako, kikwentahin mo dito, di ba, sa bahay namin hanggang sa church. Nako, 50 pesos times 3, 150. One way pa lang yun. Pagpabalik, 300. Hindi pa kasama pagkain nun. Yeah, totoo. The struggle is real. Pero yung gustuhin mo na, sige Lord, di ba, part na rin po ito ng offering ko sa inyo, part ito ng sacrifice ko po sa inyo, di ba, kasi I want to honor you with my life, and honoring you with my life also means honoring you with my time, and honoring you even with my money. Amen ba dyan? No? Wala pa tayong pinapatamaan sa mga nanonood po sa online, ha? Pero pag may mga nanonood na online na pwede naman on-site, kausapin sana kayo ng Diyos at kausapin nyo rin ang Diyos. No? At kung anong sabihin sa inyo ng Diyos, si Lord na po ang bahala. Amen? Ha? Hindi tayo nag-offer ng condemnation or what. Pero sasabi lang din po natin na, oo nga, no? Di ba? Ang totoong taong repentant, he or she wants to offer something to God, not something that will cost them nothing, but something that is best. No? Kasama po sa best yung yung pagigising, liligo, bibihis, di ba? Ayos yung sarili mo, pamasahe. Yes, kasama rin po yan sa best. Pero ganun po talaga no? We cannot offer anything to God which costs us nothing. Ha? Lagay po natin sa chat box, willing spirit. Wow, no? Ano kaya ang itsura ng church? Pag lahat ng mga Kristiyano ay willing. Yung gusto mo mag-church, gusto mo magpuri sa Diyos, gusto mo magbasa ng salita ng Diyos, gusto mo mag-pray, gusto mo mag-evangelize, gusto mo mag-disciple at magpa-disciple. Wow, di ba? Ano kaya kung lahat ng mga Kristiyano, di ba? Lahat eager gawin ang mga bagay ng Diyos. Siguro revival na. Na? Kaya wag natin kaligtaan, ipag-pray ang prayer na ito. The last but not the least, joyful salvation. Na, kasi ang totoo niyan, walang totoong Kristiyano na patuloy na namumuhay sa kasalanan ang may kagalakan. Kaya yung kinanta po natin kanina, di po ba? Yung sinabi ko nga po, no? Talagang meron pong correlation, no? Meron po talagang relationship, no? Yung pagiging masaya at yung pagiging malaya. Hindi ka talaga magiging masaya kung di ka malaya. No? I mean, kung masaya ka, tapos namumuhay ka sa kasalanan, teka, hindi na po check your repentance. Check your salvation na. Kasi walang totoong Kristiyano magiging masaya na patuloy na namumuhay sa kasalanan. So pag pumasok ang kasalanan, ang Christian magiging malungkot. Kasi alam niya, hindi sila okay ng Lord. Maaari, alam niya, hindi nawala ang salvation niya. Pero nawala ang joy ng kanyang salvation. Na? Alam mo, ang salvation demands to be felt. Yes, alam ko po. Na? Walk by faith, not by sight. Alam ko po, walk by faith, not by feelings. Alam ko po yan. Tinuturo ko rin po yan sa mga Horizon Champs po natin. Pero sa totoo lang, more often than not, salvation demands to be felt. Hindi ito din talaga maalis. Tinuturo din talaga sa Bible na kung talagang ligtas ka, hindi naman araw-araw, pero madalas mararanasan mo yung kagalakan ng salvation mo. Kasi parang imposible rin na wala kang emotion, knowing na your sins are forgiven, knowing na you're going to heaven, knowing na God is your Father, knowing na Jesus is now your best friend, knowing na the Holy Spirit lives inside of you, knowing na you have a purpose, your life has meaning, parang imposible rin na wala kang maramdaman knowing all these truths. Tama po ba? Kaya pag matagal-tagal na po nawala yung joy ng salvation, naku, check po natin. Baka repentance issue po yan. Kasi isang taong totoong repentant, babalik at babalik, ire-restore at ire-restore ng Diyos ang kanyang kagalakan. Amen po ba tayo dyan, mga Horizon Online Champs? Meron lang pong kwento. Okay lang po ba magkwento ang inyong Tatay Mans? Well, kahit na ayaw nyo, hawak ko naman yung mic. Wala kayong magawa. Na? Pero ito, kwentong may kwenta. Maniwala po kayo sa akin. Na? Alam ba ninyo yung kwento na bago po na inaresto si Kristo at bago siya pinako sa krus, na si Jesus ay nasa Garden of Gethsemane, nagpre-pray. You know that story, na? And then dumating ang mga Roman soldier, and then itong si Peter na ay talagang to his credit, no? Talaga namang loyal,
no? Passionate, no? Kasi nangako naman talaga siya kay Jesus na Lord, diba? Kahit na magkamatayan, diba? Handa akong mamatay para sa iyo. Initially, mukha naman. Then if you know the story, no? Luke chapter 22 verse 50-51. One of them, si Peter po yan. Ha? Paniwalaan na lang po ninyo ako. Kundi hahaba tong sermon. Okay? Yung one of them na tinutukoy dyan si Peter. He struck the servant of the high priest and cut off his right ear. Maniwala po kayo sa akin. He was not aiming for the ear. Kaya kayo na rin po magsabi, buti na lang hindi sundalo tong si Peter. Kasi, di ba, ang laki-laki ng ulo, hindi niya natamaan niya yung tenga. Na? Hindi po to bullseye, missed po ito. But Jesus said, no more of this. And He touched his ear, yung ear po nung sundalo, and healed him. Grabe, no? You would think na yung ganong klaseng miracle. Kung kayo po ba, tapyasin ko po yung tenga ninyo. Tapos pulutin ko rin po. Tapos idikit ko sa ulo nyo. O sige, balik dun sa ano. Ha? Di kaya kayo magiging miyembro ng Horizon? Ito, no, gumawa si Jesus ng miracle in front of their eyes. Pero anong nangyari? Okay, diba? Palakpakan. Woo! Okay, arestuhin na siya. Wala rin. Kaya mga nagsasabi na miracle ang way para maniwala ang lahat ng tao, hindi po. Na? Sa Old Testament, parting of the Red Sea. Sa Old Testament, di ba? Fire and rain. Na? Sa New Testament, si Jesus, pinagaling niya yung natapyas na tenga ng isang sundalo. After that, inaresto pa rin po siya. Pinako pa rin po sa krus. Pero alam po ba ninyo may kwento? Ito po yung kwentong may kwenta. Yung parallel passage po nitong Luke chapter 22 can be found in John chapter 18. Pero may isang maliit na detalye na para sa akin hindi po maliit. Malaking bagay po ito. Lagay po ninyo sa chat box, ano? Kasi kung hindi ko ikukwento po sa inyo. Sige kayo, bitin po kayo. Hindi po ba? O ayan, salamat na lang po at mga curious po talaga kayo. Na? So to, sasabihin ko na po sa inyo, yung one little detail na meron sa John 18 na wala sa Luke 22. Ito po yun. Basahin ko po sa inyo. Ito, ni-reveal po ang identity ng culprit, yung nagtapyas. Na? Ito po, sabi ko po sa inyo Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. And then, ano po yung detail na wala sa Luke? Yung pangalan nung servant ng high priest na natapyasan ng tenga. Ano pong sabi? The servant's name was Malchus. Na? Lagay po natin sa chat box. Malchus. M-A-L-C-H-U-S. So Jesus said to Peter, put your sword in its sheath. Shall I not drink the cup that the Father has given me? Now, some of you might say, Pimans, kala ko ba kwentong may kwenta? Okay. Sinama sa John, yung pangalan nung servant ng high priest. O so what? Ito po yun. Ang turo ng mga Bible scholars sa atin, more often than not, when a minor character is named, lalo na sa gospel, chances are that person became a part of the church when it was launched and inaugurated in Acts chapter 2. Kaya nga siya nakilala. Kasi malamang, ang speculation ng mga Bible scholars, naging believer siya. So now, are you putting 2 and 2 together? O mga iba sa inyo, nakahang pa rin ng internet? Paano kayo nanonood ng online kung nakahang yung internet? No? O sige na, eto na. Ibig sabihin, anong implikasyon? Nagkaroon ng forgiveness. Amen? Yung taong nagtapyas, si Peter, mukhang marunong mag-sorry. At yung taong natapyasan, granted, siguro mas mabilis mag-forgive pag isosoli yung tenga mo. Na? Pero mukhang si Malchus, nung nag-sorry sa kanya si Peter, sabi niya kay Peter, Peter, I forgive you. Kaya yun. Kaya nakilala po ang taong ito, ang pangalan ng taong ito, because chances are, si Malchus, became a member of the church. Wow! Sana all.
Sana mas marami pa tayong ganong klaseng mga testimonies. No? Na mga dati nating mga nakagalit, nakaaway, lalo nang hindi pa tayo Christian. Pero nung naging born again tayo, kinonvict tayo ni Lord, sabi ni Lord, anak, naalala mo nung grade 5, nangutang ka sa store ni Arding Puring, na nagnakaw ka ng isang box na chicharon, mag-sorry ka, isoli mo, bayaran mo yung coke, soli mo yung pencil box o yung pencil case na ninakaw mo sa classmate mo nung grade 1 pa kayo. 80 years old ka na ngayon, ha? Hindi ko na alam paano ninyong gagawin. Pero ano kaya, kung mga Christians, parang si Peter, marunong tayo magpakumbaba at humingi ng sorry sa mga taong napagkasalaan natin, sa mga taong nasaktan natin, at hindi na rin excuse yung, hindi pa kasi ako Christian eh. No, wrong is wrong, sin is sin. At who knows, hindi kaya mga maraming mga Malkus na nandyan po sa mundo na pag may ganong klaseng patotoo, pag may Christian na lumapit sa kanila, sabi, Ma'am, naalala mo dati ako yung salbahe po ninyong estudyante. Yung lagi ko po kung nagka-cutting class. O kung hindi ako nag-cutting class, ako yung magulo sa klase. Ako po yung pag tumalikod kayo, ako yung nang babato ng chalk. Ma'am, sorry. Wow. Di ba? Tapos sabi ng professor, o ikaw, yung pagmumukhang yan, hindi ko makakalimutan. Diba? Kasi mukha ng demonyo. Pero kung ikaw, kaya kang baguhin ng Panginoon. Hallelujah. Sige nga, sama mo nga ako sa church niyo. Wow, no? Para makilala ko rin yung Diyos no, na inyong pinaglilingkuran. Amen po ba tayo dyan? Di mo ba? Hindi kaya si Malchus, na-win siya, na-born again siya. Of course, the gospel, siyempre. Tingin ko, of course, factor din yung pinagaling siya ni Jesus, siyempre. Pero ano kaya, kung si Peter hindi marunong mag-sorry? Ano sabi ni Peter? Kasi nung time niya, magkalaban tayo eh. Tsaka madilim. Malay ko ba? Di ba? Tsaka sagabal ka kasi. Ano kaya? Diba sabi ni Malchus, ito pa naman si Peter, siya pa naman ang head ng church. Hindi marunong mag-sorry. Pero ako tingin ko, si Peter, alam naman natin, di ba? Laki na rin ang pinagbago ni Peter, lalo sa Book of Acts. Hindi malayo. Though wala sa scripture, pero we can infer, mukhang implied na si Peter na marunong mag-sorry at si Malchus marunong mag-forgive. Kaya yan, ang ganda ng ending ng kwento. May we see and hear more stories like that in our churches. Are you ready for our gospel? Ang gospel po natin is taken from Luke 22, speaking about forgiveness, saying sorry. Sabi ko kanina, minsan mahirap magpatawad kasi partly yung taong nagkasala sa atin, hindi man lang nagsosorry. Diba? Kaya minsan, Pimans, Pastor, paano ko siya papatawarin? Hindi naman siya repentant. Hindi naman siya nagsosorry. Pero ito po, ang sabi po ng gospel sa atin, Jesus said, while He was hanging on the cross, when no one yet said sorry to Him, nauna na si Jesus nagsabi, Father, forgive them, for they do not know what they do. Tingin ko, nung narinig ng mga soldiers yan, meron sa kanila, hindi man siguro lahat, pero naniniwala ako, meron sa kanila na born again. Kasi if you read the gospel accounts, kung familiar kayo dun sa 7 last words, di ba? Sabi nung isang sundalo, truly, this is the Son of God. Kasi grabe po si Jesus, nung namatay siya, walang anger, walang bitterness, kundi puro grace and forgiveness. No wonder itong passage na to, ito po yung ginamit ng Lord para ma-born again po ang inyong lingkod. Romans 5:8, hindi pa po ako pastor noon, hindi pa nga ako born again. Wala akong alam ni isang Bible verse, except siguro for John 3:16. Pero nung nabasa ko itong passage na to, Romans 5:8, sobrang nagrema sa puso ko, tumagos sa puso ko, at ito ang ginamit ng Diyos upang ako'y lumuhod by my bedside and I prayed the sinner's prayer. This is way back, December 10, 1988. Baka some of you di pa kayo pinapanganak po nun. Romans 5:8, ang sabi, but God shows His love for us, that while we were still sinners. Nagsorry na ba tayo? Nagrepent na ba tayo? Nagbago na ba tayo? Hindi pa. Pero nung masama pa tayo, makasalanan pa tayo,
kaaway pa tayo ng Diyos. Ano daw? Christ died for us. So see? Now of course, again, pwede nyo sabihin, Piman, si Lord yan si Jesus yan Pero hindi nga, di ba, ang pagtawag sa ating mga Christian, hindi lang naman masave. Di ba, ang tawag sa ating mga Christian, to be Christ-like. Maniwala ka, kung may Holy Spirit ka, tuturuan tayo at tutulungan tayo ng Banal Espiritu, magpatawad din, maging sa mga taong hindi pa nagsosorry sa atin. And guess what? They might actually never say sorry at all. Pero, di ba, lagi nga nang sinasabi, when you release forgiveness, you are setting the prisoner free only to find out the prisoner is yourself. So ito po ang ating big idea as we come to an end. Balikan ko lang yung mga sinabi po natin kanina. Hurt people, healed people, forgiven people, forgive people. Maganda yung mga yon. Pero sa totoo lang, ang Christianity laging baliktad. Ang Christianity supernatural. Hindi kailangan na hurt people. Na? Kasi ang totoo niyan, in Christ, ito po, naniniwala po ba tayo? Ang taong nagkasala sa atin, mag-sorry o hindi, pag tayo nag-release ng forgiveness, God heals us so that you don't have to hurt others. Napakasobering na katotohanan po ito. Na God heals us, of course, kasi God doesn't want us to hurt anymore, but at the same time, I think naisip din ng Diyos. Kasi ang Diyos advance mag-isip Naisip na rin niya, itong anak kong tong, Christian, pag ito hindi na-heal, mananakit din ito sa iba. Yes, maniwala po kayo sa akin. Maraming Christian, nananakit din po ng iba. Kasi ang totoo niyan, hindi rin pa kasi sila healed. Kasi, ayaw nilang tanggapin yung healing ng Diyos kasi ayaw din nila mag-release ng forgiveness. So here's my point. Mga kapatid, mga online champions, is there someone, the Holy Spirit right now, is bringing to your mind, to your heart, someone you need to say sorry to? Well, again, pwedeng matagal na, baka may mga times na hindi na natin matrack, although may social media na ngayon, pero baka wala naman siya sa Facebook or hindi mo na alam kung nasaan siya. May mga bagay talagang papasa Diyos na lang po natin. Basta tayo, yung mga nagawa natin sa nakaraan, i-release na rin natin kay Lord, hingin na rin ang tawad natin kay Lord, and then, pag sincere, hiningi natin ang tawad kay Lord, kahit na hindi na tayo nakapag-sorry doon sa mga taong yun, kasi nga sa tagal ng panahon, di ba? At sa haba ng oras, then set yourself free na rin. Amen? Pero at the same time, though again, ang message natin ay sorry, pero siyempre yung other side ng sorry ay forgive. Baka tayo naman, ang pinagkasalaan ng tao, either wala na sila, patay na sila, malayo na sila, at hindi man lang din sila nakapag-sorry sa atin. And you find yourself, ang hirap-hirap mag-release ng forgiveness kasi hindi man lang siya repentant. Diba, yung inutang niya sa akin, o yung tinakbo niya yung pera ko, yung business partner ko na niloko ko. Diba, hanggang ngayon, yung pera, wala pa rin, di naman niya sinoli. No. Then, paano po yung ganon? Ang healing mo, hindi nakadepende sa sorry ng tao. Amen? Ang healing mo, na kay God. Just as lahat ng mga source ng miracle natin, galing kay God, ganun din po. You don't need to wait for that person to be sorry to you for you to release forgiveness. So, kapatid, forgive. Say sorry pag ikaw nagkamali. Forgive pag ikaw naman ang na-offend. Either way, do not become the monster who hurt you. Instead, nandito tayo sa mundo to become healers. Kung ikaw at ako, mga Kristiyano, matumanggap na sa Panginoong Jesus, kung lahat tayo, gayahin natin si Jesus ng mga healers. Yes, imperfect healers. Sinful healers, but healers just the same. Imagine nyo, kung lahat ng Christian hindi na nananakit. Ang laki ng bagay na siguro nun. Tama? Tapos, kung lahat ng Christian sa mundo, lahat pa tayo, instruments ng Diyos for healing. Can you imagine yung impact that we can have on this world? Kaya wag maliitin ang power ng sorry. Kaya ang title ng message natin, The Strength of
sorry. It takes strength to say sorry. It takes strength to release forgiveness. No? And in this world, no, if enough people will say sorry, hindi natin mapapangako na bukas makalawa. Overnight, it's a different world. For I believe, kung sa ating mga Christian magsisimula, sa church magsisimula, yung mga salitang sorry, maging part ito ng vocabulary natin, incorporate natin to sa mga everyday language natin, di ba? And in some cases, kung di naman big deal, wag na rin alamin sino nagkasala. Kung alam mong na-offend mo, mag-sorry ka na agad. Ano kaya? Na? Again, anong itsura ng church at anong itsura ng mundo? Kung lahat sana ng mga Kristiyano, mabilis magsabi ng sorry. Amen? So ito ang closing word natin sa chat box. Kanina sabi ko, sorry na. Ngayon lagay naman po natin, sorry agad. Amen. Na? Sorry agad. No, wag nang patagalin. No? Relationships are so precious, yet so fragile. So be quick to forgive, slow to anger, and slow to speak. God bless.